Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is August 19, 2026 na tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Marina Cebu Residences. Doon pala sa kabila ito. Residences, dito yan sa may Residences. Dito yan sa may Marina Way. Doon Galyo Parañaque, at dadalhin po natin sa may una ay sa may Carmen, Ciudad del Carmen, Rosario, Pasig, at final destination ay sa may Kalawakan Street, Manggahan, Pasig. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakalingan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ang first road sign na papahulaan natin sa ating mga ka-grab. Next slide please. Ano yung sign na to? May paes, tapos sasakyan. Ano yan? Lasing ang driver ba yan? Ayan ba yung sign na pinagsasayo mo ng makarena yung auto mo? Palit, pa-right. Continue straight at this traffic light. Continue for 1 kilometer, then make a slight right onto Singling Rondo Avenue towards Pasig City Rainforest Park. 6741, deklarado hong special non-working public holiday at August 19 sa Quezon City. That is today. Today, Ngayon, August 19. sa August 21, sa Friday, Yan naman ay, holiday ulit. yes. Tuwan-tuwa si Macton, meron siyang iliw. Dahil yun naman ay Nidoy Aquino Day. Yan. Yeah. Ano nga pa ang nangyari noong August 21 na Pinoy Aquino Day? Yes. Yan naman ay, National Non-Working Holiday. Correct. Annually po yan, ito po ay ginukulita yung nangyaring assassination Yan, sa Tarmac. Sa Tarmac. Oo. O dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Oo. Siya ho ang asawa Ng dating Pangulo Cory Aquino at Yan. tatay ng dating Pangulo na si Noynoy Aquino. yan. Silang tatlo ay nakahimlay ngayon doon sa Parañaque. Parañaque. Oo, yes. Yung Memorial. Manila Memorial Manila Memorial Park Oo, yun. yes. Okay. So yan, bahagi ng ating kasaysayan na naway hindi natin malimutan. Wait, there's more. Yan pa. August 31, Yes. Oo. holiday din yun. Yan naman ay dahil sa Heroes Day naman ho yan. Yes. August, yan po yung Lunes. O yan, pero ito po ay August 31. Yan po yung National Heroes Day. Dito ho sa Pilipinas. Holiday ho yan. Kaya, actually ngayon, mga heroes natin, hindi lang ho yung mga na kinikilala, yung mga nauna na. Oo. Ng mga bayani. Pero sakop na rin na ay lahat ng mga buhay na bayani rin. So, yan po ay babagsak na yan po ay lalo na Lunes. Tapos yung mga pay regulations o dyan, dapat ay hindi kalimutan. Oo, nilabas naman ng Department of Labor and Employment ng pay regulations patungkol sa mga holidays na ito. Yeah, dahil kayo po yung mga bagong bayani na nagsisilbi ho para ho sa kapakanan ng bayan, para malaya ho tayo rin mula ho sa kahirapan. Yung mga nauna na kaya National Heroes Day, ito yung mga nagsipaglaban para ho sa ating
tunay na kalayaan mula ho sa mga... Kay Juan de la Peña tayo. Isa pa sa mga bayani ho natin. Oo naman. Partner, na talaga naman na ang dedikasyon ay hindi mo makwestiyon, Hindi mo matatawaran. Oo. dahil sila po ay nandyan at pinili ho nila itong bokasyon. Ika nga, ito ho ay parang calling na rin nila eh. Oo. Kasi hindi nila habol dito yung kita. Ang, No, siyempre habol din yun. ano, pero- Career yan eh. Oo, Pero kakaiba sila kasi hindi ka magiging mahusay Oo. at tatagal na maging guro o wala sa puso ang iyong bokasyon. Mauuna talaga Ang yung iyong talagang profesyon. nandyan ho talaga sa Correct. puso. Yung gusto Oo. mong mag-impart o magbahagi ng iyong kaalaman. Maging humubog ka ng Humubog susunod na ka. henerasyon. Yan. Kahit kaano pa ho, kadami ang bilang ng estudyanteng hawak mo. Totoo yan. Ngayon, nalalagay ho sila sa may mga matitinding pagsubok nito mga nagdaang panahon. Dalaw ng mga karasan na nangyayari sa loob ng mga paaralan. Nag-uumpisa ho, sinasabi, nag-uumpisa sa mga issue ng bullying na paano mo ma-handle yun, partner, no? Nasa teacher daw ho yan, paano ho makontrol ang mga bata para hindi ho nila... Teacher ba yung problema sa bullying? Hindi na iwasin, sa mga guro, dapat ako turuan natin. Paano pag ang mga bata, sa bahay pa lamang, medyo... Bakit sorry pero kung na bahay. Bahay? Magulang guro, magulang muna. Kasi yan ugali ng bata niya, mali pagpapalaki dyan, nagpuro agad. Kaya usapin natin, magandang makakausap natin ang Teachers Coalition, Dignity Coalition, ating kung ano ng mga pananaw nila sa issue na ito ng mga karasan sa paaralan na nangyari na naman at maselan kung pag-uusapan doon natin mga kapuso, sinabi lang ha. Pero bago yan, kumuna. Ang salitang ito ay hatid sa inyo ng Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by Doctrine. Live tayo, on air at online tayo, Super Radio DCBB sa Facebook, YouTube natin. Subscribe po kayo doon, ha? Partner, nasa linya natin, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basa. Sir Benjo, magandang hapon po sa inyo. Teacher Benjo, magandang hapon. Sir Wing and Ma'am Wing, magandang hapon. Salamat sa oras. So, siguro umpisa muna tayo sa magkuha ng inyong pananaw sa nangyaring insidente ko kahapon sa lungsod ng Zamboanga. Ano ba kung masasabi niyo kung sa nangyari ang grupo ng Teachers Dignity Coalition? Well, kabilang naman po kami doon sa lahat-lahat po sa buong bayan po na tulad po dito at the same time po ay nakikiramay. And of course, dahil wala pa naman tayong masyadong detalye po yun, hindi tayo makapag-comment. But of course, yung investigation po ngayon ay ongoing and we hope po na karoon din po ng kalinawan itong bagay po na ito gaya ng mga nauna pang mga pangyayari sa loob ng ating mga paaralan. At malungkot po ito, may sobra malakas yung tama dito sa amin bilang teacher. Ano po masasabi ni Sir Benjo na sa isang parte, nagkakaroon ng ma-pinpoint saan ba ang problema dito? At isa sa natutuwa ay sa mga guro. Well, ito sabi nga namin, yung kasabihan po na takes a village to raise a child, ay naniniwala po kami dyan. At naniniwala po kami na lahat po tayo ay isang mundo dito, dahil ang lipunan nagpapalaki sa bata, diba? Medyo malungkot lang sa amin, pag nabibigit po ito yung mga teacher at single out yung mga teacher, like what, sa opisyal na binanggit po kahapon na example, masakit po sa amin. Kasi while that official is talking about specific incident po, wait, itong karahasan po na ito, itong napakalaking problema na ito, doon po sa sinasabi dito na pagtuturo ng ibang teacher na manililahat po kahit nga isa para sa amin para maging walang modo yung mga bata, masakit po yan sa amin. Ano po? Kasi wala na ba tayong ibang pwedeng makita na iside na example, o na generic or whatever, teacher na lang, kasi sabihin po niyan, yung ganito pong nagpe-prevail na kultura, sabihin na natin kultura, for the lack of term, ngayon po, sa mga bata, nagpe-prevail na ganyan, na culture of violence po, if ever, that is
exist po, no? Ibig sabihin, malaking factor pala dyan, yung teacher. So, actually, hindi po namin yung tinatanggap, no? Hindi po namin yung tinatanggap, no? Hindi dapat, ganun po, yung training po, yung sa pinto na ito, no? Drop off. Kasi po, tinatanggap naman po namin. So, meron kami ilang mga kabaro, no? At, may mga ilang kami kabaro na sinasabi na kaya nilang kapunayan na nagtutulong ng magiging walang modo sa mga teacher. Abaya po din natin, tutulungan pa namin kayo. Apunin natin, ano, kasi hindi namin yung tutulungan. Kaya hindi po trabaho ng teacher ang magtutulong ng kawalan ng modo. Ang trabaho ng teacher ay pagtulong ng kabutihang asal, magtulong ng academic. Thank you. Mga bata. Yun po, meron po yung mga umiiwan na kalutunan ng limited and Patrosan na natin yan. Nandun pa rin ba kayo sa punto ng hindi nyo pa rin alam kung paano didisiplinahin ng mga estudyante ninyo? Dahil pagkamat alam nyo kung paano magdisiplina, hindi wala rin old ways ng discipline sa Belgio. Isa tayo dyan siguro, partner, teacher. Yung pagdidisiplina sa mga estudyante, paano ba ang tamang pagdidisiplina? Well, ngayon po, no, ang iniuto sa akin ng Department of Education, tinatawag po natin positive discipline. Kumbaga, it is a process, a long process, no, na maraming impact, no, na kinakailangan, nakakausap nyo ng maayos yung mga bata, diba? Kinakailangan, meron kayong time, no, para mag-usap. Parang meron tayong counseling, no, na ginagawa. Unawa mo ba bata yung pagkakamali, diba? May mga ganyan po yan. Yan po, no? Hindi na gusto po kayo yung gawan mo, ano yung pumupulupin, no? Iangat yung pamilya, o yung sa lahat ng pinagin po yun, example po na yan, no? Dahil kasi dahil sa may child protection law tayo, gano'n. Yes po. Sana gusto ay siyang implemented in the Department of Education po. Lahat po lang yan ay pwedeng mag-contact po yan. Pwedeng makasuhan yung teacher pag ginawa any of those na sinabi ko po. No, ay sabihin yan. No? Hindi naman namin siguro mag-make at per-make. Hindi naman namin sinasabi kung kami ng karapatan para paluin yung mga bata. Of course, wala gano'n. Ano po, ang sinasabi lamang po natin dito, no, kailangan natin maging maayos po. So, ano yung demarcation line between discipline and abuse. Kasi kung lahat ng pagdidisiplina, no, na alam namin gawin, no, ay magiging mga abuso at kami makakasuhan na, no, kahit mga hindi mag-toaster, kahit hindi kami manalo sa kaso, diba? Yung kasuhan ka pa lang, yung maghahanap ka ng abogado, yung stress na itutulong niya sa'yo, yung pagsagot, ay pag-usap na pag-aanap, yung tutulong sa'yo, napakalaking kapanan ng yan, ano, at medyo hindi lang yan, pati yung skandalo, no, ay kasama po. So, ang dami po nitong mga factors na to na kailangan po natin. Alam nyo sa classroom siguro, pinpointed nyo na kung sino yung mga kasawain. Mga kukulit? Oo, Yung bang sa mga impormasyon na buo, ito, nananakit ko ng kaklase. yes, Pero yung kaklase, ito, oo. kaklase takot. Magsubok kanino man kasi kakantsawan siya. Magsubok ka pala kay ganito. Parang kang baby, di ba? So, ano nyo i-deal yung mga pasaway talaga? Well, meron po naman tayong, may program po tayo ngayon ng guidance and counseling. Pagkamat wala tayong mga guidance and counselors, no? Sa ating mga pampublikong paaralan. Malaking problema rin po yan, no? Nandami po namin sila. At again, may 10,000 na darating na mental health professionals. Pero they are not guidance counselors talaga na registered. Pero pwede naman, no? According to the law. So, balik tayo doon sa tinatanong ko, kaya ang nagsisilbi po talaga, no? Ang nagsisilbi po talaga, no, na nag-guide sa mga bata sa ating mga paaralan. Yung pa rin teacher, yung subject teacher o yung advisor, na nagtuturo sa kanya ng kanyang mga academics, no? Siya pa rin yung mag-guide sa kanya para doon sa mag-ayos ng kanyang asal, di ba? Na supposedly, meron tayong mga professionals po, no, na nag-guide po talaga ang trabaho ng dedicated guidance counselors. So, ang gagawin nun So, ng yan po, teacher, no, kaya challenge talaga yan, no, Sir Ray. ang Kaya gagawin pa, nag-uusapan rin yun. teacher Benjo, ang gagawin pa ng teacher, kunyari na-identify niya sa classroom, ito yung mga talagang mahilig
kailangan maayos, ano po, di ba? Kasi pwede ka rin balikan yan, no? Kapag ka rin makita na Sakto may na naman, yung oo. teacher, di ba? Oo, by the way, yung tinanong niyo po kanina, paano kung merong batang binuli, di ba? Oo. Basta po nakarating, nakaalaman ng teacher, na that incident po, no? As per our rules po, kinakailangan po yung report, no? Doon sa principal, no? At meron po tayo tinatawag yan ng incident report, hindi po maaari gawin yan. Otherwise po, mananadot po yung mismo principal, no? Kaya papadala po natin yan sa region office, diba? Pero yun po ay doon lamang yan, no? Doon lamang po yan sa agitan. Kasi ang definition ng bully, hindi na abuse eh. Basta yung mga magkakaklase po yan, ano po, sa pagitan lamang nila yan, no? Hindi na natin alam pag lumabas yan, o pag nasa social media na po yan, ano po, hindi natin alam kung saan nagpapapulo yung kanilang kantsawan, yung kanilang asanan, ano? At pag lumabas, baka magkapit bahay yan, no? Nag-away sa basketball, sila, diba? So, hindi na po natin alam. So, napaka-limited eh, no? Yung sabi dito nakita, napaka-limited. Pwede namin maging influensya, no? Dito sa mga bata at gabay, no? Dito po sa mga bata. Kasi, alam nyo, hindi naman natin. Maraming mga bata, lalo na yung binabalik ko survey yung mga video mga bully. Ano yan, ano? Mapatay yan. Opo, sila yung napaka-sweet pa yung mga yan. Lamul pa yung mga yan, ano? Kapag kausap yung nakikisama din talaga sila sa teacher. Pero hindi natin alam. Teacher pa ng lalaki, babae ito. Oo. Opo. Minsan may mga babae rin na na-involve sa mga bulog-bulog. Diba? Actually, yung lately, ang daming babae, no? Na nag-ikot po. So, yung sabihin po, pag sa school, ay tama naman yung mga bata. Basta kinakausap yung mga so ba, at least, no? May gano'n, medyo nakatransport natin na mga yan. Pero ang pag-usapan niya, nagkala sa kanila na, yes, Nakakatulong ba pag tatawagin na yung mga magulang? yes po. Yan naman Tapos live video na po, makausap ulit namin. yan naman po talaga ang ginagawa po natin. Ano po, kasi hindi naman maaaring minsan lang magda ang po ng problema. Ano po, doon sa bata. Kasi kailangan talaga malaman, lalo na kung meron mga incident sa nag-bully ba yung anak o nag-bully yung anak, no? Kasi both nag-bully and the bully. Kailangan po natin sa support at kailangan po ng guidance. Paano po kung halimbawa na yung magulang nung nambubuli na bata ay nagmamatigas din? Pinagtatanggol pa yung kanyang anak. May mga ganyan po, no? Kasabi, mabalik yung anak niya. Pero may mga records po tayo. So po sa naman po natin sa mga eskwelahan po, kaya nga po meron tayong guidance office, tayong guidance counselor, may mga guidance officer na mga dedicated po yan, nakatalaga po yan. Yan po, kinakailangan lang naman po yan ay documented. Kinakailangan po ma-record, no? At meron po discipline process, no? Ang Department of Education para po dito sa mga bata na ito, no? Na pwede ko maganga yan sa expansion eh. Sa eskwela, pero napakalayo dito, mahaba na yung proseso. Sir Benson, dapat flexible din sa mga magulang na once may nagsabi sa inyo, nabigyan kayo ng impormasyon na yung anak mo na o kaya naman meron siyang kinakantsawan na mga klase, school, huwag niyo pong babaliwalain. Kasi pag binaliwala na yun, it's as good as pangunsinting. Hindi ba, Sir Benson? Tama po. At least walang So habang kinukusinti ng magulang, tumutubo ang sungay, nanonormalize na okay lang yung ginagawa ko, so okay lang naman bully ako. Diba? Yes po, opo. Kaya nga po, sabi nga po namin, dapat magtulungan yan. Well, yung estudyante, yung usapan namin, magtulungan po yan, no? Yung school at saka nung bahay, kanyang magulang, no? Kasi hindi naman maaaring kami lang yan. Kaya nga po, meron tayong PTA, no? Meron tayong parent teacher conference po, no? By the way, no? Yan yung sa aming mga class advisors, di ba? Then meron pa tayong PTA, no? Nag-school PTA, meron pa tayong ganyan po para sa eskwela, ano na po. Yan po yung trabaho po ng ating mga magulang po, di ba? Parang ampag niya, no? Doon sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Hindi ko pa pwede na parang iniwan lang natin dyan, bahala na kayo. Ay, hindi po ganun. Kinakailangan po, yan po yung binabagit po
namin, no, sa ilan nating mga magulang, sinasabi ko natin yan, na huwag naman po na pupunta lang po kayo kapag orientation, no, nag-enroll yung mga anak na nag-orientation. Tapos wala nang pakialam, no? Sa present lang, check attendance lang, ayos na. Malinis. Pahuli lang sa akin, ako lang po. On the other side naman, yung mga estudyante, alam natin yung iba sa lugar nila, medyo may marunong eh. Yung, kasi lang baka, ang mga teacher din masyadong pinapressure ng mga estudyante sa kanilang mga grades. May mga ganun pa ba? Yung mga terror na teacher, hindi ka man sasaktan, pero ipupush ka na, dapat, anong nangyari, dapat hindi ka bababa sa ganito. Eh, yung estudyante, pressure na talagang gusto niya. Eh, lalo na yung stress. Yes, na-stress. Alam nyo, ang laki na ng adjustment ng eskwelahan, school system, mula nung nag-aaral ko ako, dati nung makakuha ako ng grade na line of 8, 5, 8 lang, masaya na ako. Masaya na rin ang tatay ko. Totoo yan, Masaya na ang nanay ko. Basta wala kang palakon, di ba? Okay na? Opo. Di ba? Matapos na yung grade, no? Pero parang hindi pa rin satisfied. Tapos yung binabanggit mo, no, Sir Weng, na terror, parang hindi na po yan talaga ngayon eh. No? Kasi kahit grade ngayon, ginagamit na yan ng ilan. No? Na para ikaw ay ireklamo, bakit bumaba yung grade mo anak? So yung teacher ko, no? Yung teacher ay ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng problema, di ba? Atang mo na nga lang ito. Kasi ka, no? Yung teacher na pagka binagsak mo yung bata dahil talagang hindi natututo, no, puutusan ka na ikaw yung mag-remedial doon, diba? So, gagawin mo, papasa mo na lang. Yan yung Nagkakaproblema tayo sa lingkod. na-identify na. Yun, parang, sige pa, kahit na problema, ipasala natin yan. Kahit hindi marunong, pag pinagpupulis Actually, opo. Yan po ay nakita na rin naman yan, ano po, ESCOM, no? Pero sa totoong buhay kasi parang meron tayong unwritten order, no, na ganyan, ano po. So, pero ngayon mukhang bumabawi naman sa mga communications po ng ESCOM yan, na hindi pa pwedeng ipasa na hindi natututo. Pero marami po kasi ano yan, marami po factors din yan. Diba? Dapat ito, yung mga gamit, maayos, ikan yung mga bata, diba? Just imagine, no, sa isang klase at bawa ng grade 1, no, meron siyang 40 bata, umabot ng 40 bata, at yung iba dyan hindi pa marunong magsulat at magbasa. Pero pwedeng mag-grade 1 dahil nag-kinder na ka, no? Sa kinder naman, hindi naman tinuturuan talaga magbasa. I mean, hindi naman talaga magbabasa na ang tinuturo sa kinder. Tapos nag-grade 1, hindi yan nakakasulat ng alam niya, hirap doon nagsulat ng pangalan sa kinder. Problema yung kinder. So, kaya nga po proposal dyan, sa stage 1, itong kinder to grade 3, ito natin itampak yung resources natin. Huwag natin paaalisin ng bata na hindi marunong magbasa. Para pag grade 4 niya, ready na siya. Unang pundasyon eh. Habang bata, kaya pa ng kukote nila yan, maglaman, kumbaga ang memory nun, malakas pa. Bakantik pa. Tama. Saan pa ang labas ko dito? Doon din? Ito, tapos right din? Right lang. Okay. Pero marami ngayon nagbabago na talaga. Climate change na rin eh. Climate change na rin. Pero sa totoo lang, matapos sa akin talaga, ang laking problema, no? Napakalaking tulong ng digital age. Pero ang laki din yung problema na binigay sa mga estudyante na. Hindi na balanse eh. Hindi na balanse. Para sa kanila, madali lang mga informasyon, assignment ha? Buti nga sana ko sa assignment, eh. Eh, hindi eh. Daming exposure na. Totoo. Bagay. Oo. Lahat yung mga bata pa lang may Facebook account na. Magulang pa gumagawa ng Facebook account ng kaliliit na bata walang kamuwang-muwang. Kasi gusto lang
Sige, sunod drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hindi tayo tuloy-tuloy na nakapag-up play. Alam na natin ang mga kadahilanan. Ano? Pero at least nakapag-play pa rin ako. Paalam po.